Mga quiz, nandito na po ang Ivory Coast sa Pilipinas at handa na makipaglaban sa ating mas pinaloaded na Gilas Pilipinas. Complete roster po itong Ivory Coast laban sa atin na complete roster din. Tingnan natin kung anong resulta kapag nandyan ang ating mga legit Gilas players gaya ni JC, Kai at Scotty. Pangalawang update natin, alam nyo mga quiz, hindi ako makapaniwala na pati pala yung isang former SMC player ay may sasabihin ring makakabasag sa reputasyon ng PBA. Tapos ang player na to ay isa pang iconic sa Ginebra, si JJ Helterbrand. Alam nyo ba na ayon sa kanya, hindi na raw exciting ang PBA dahil 4 na teams na lang daw lagi ang nakakapasok sa finals. Ang pangit na ng kompetisyon, hindi high level. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Ang isa sa mga most iconic players hindi lang sa PBA kundi sa Ginebra na kabagang ni Mark Agiwa, si JJ Helterbrand ay nagkomento ng medyo hindi magiging maganda sa pandinig ng ilang PBA officials kasi naman ang sabi niya, ang PBA daw ay walang thrill o hindi raw exciting ang PBA dahil 4 na teams na lang daw nakakapasok sa finals. Ang ibig sabihin, paulit-ulit na lang daw na team ang laging naaabangan ng mga tao sa PBA. Sabi pa niya, alam nyo na yun kung sino-sino ang mga teams na yan. Dagdag pa niya, kumpara mo ba naman ang PBA ngayon sa kapanahunan niya dati, yung Air 21 tsaka Red Bull, nakakapasok pa raw yan pero ngayon yung 4 na teams na lang lagi, nakakaumay na. Tsaka napag-usapan din sa kanyang statement ang tungkol sa unfair trades at hindi rin naging maganda ang resulta nito. So ibig sabihin, pinapatamaan din ni JJ si Kume. Dito, si Kume naman yung nag-a-approve ng mga trades. Pero alam nyo ba na mas malala pa ngayon ang PBA dahil hindi na nila kailangan ng trades para makalipat. Sa pamamagitan lang ng hindi pag-agree sa contract extension, matik, lipat na agad sa SMC or MVP teams. Yung UFA rights ang tinutukoy ko. At dahil sa mga sinabi ni JJ, ang dami nagkomento na halos umabot na nga ng 35,000 comments na halos puro pagsang-ayon sa sinabi niya. Yung iba, hindi nga rin makapaniwala na mula mismo sa bibig ng isang iconic Ginebra player ang komentong yan. Kahit hindi ko pa kayo tanungin, alam kong majority sa inyo ang sang-ayon kay JJ. Medyo hindi na nga napag-uusapan sa media ang PBA kasi hindi pa nagsisimulang 48 season tapos Gilas Pilipinas ang focus ngayon ng mga tao. Sa isang banda, yung farm teams na tinutukoy ni JJ, hindi naman sila umaalma sa ibang unfair trades maliban sa Converge at Ross. May ilang independent teams kasi sa PBA ang pumapayag lang na kunan sila ng star players, lalo na kung ang star player na yan humihingi ng malaki at hindi nila kayang ibigay. Habang sa kabila, maning-manila ang sahuran ng mga players. Sino hindi mapapalipat dyan? Sa panahon natin ngayon na moderno na pera-pera na lang basketball, abay talo talaga yung mga smaller companies kaya hindi mo rin masisisi ang mga independent teams kung naiiwan sila palagi sa kompetisyon. Kahit itanong nyo pa yan kay Coach Yeng. Sa bagay na gustong iparating ni JJ, naintindihan naman natin ang ibig niya ipahiwatig sa PBA pero sa kasamang palad, wala sa atin ang kontrol, kundi yung mga mismong opisyal na nasa itaas at ang mga tao sanay na sa ganong pamamalakad ng PBA. Tara, next update tayo. Dumating ng Ivory Coast sa ating bansa para masimulan na agad ang tune-up game nila laban sa Gilas Pilipinas. Nako, alam nyo ba na ang lalaki ng roster nila? Sa lahat-lahat ng tune-up games, itong sa Ivory Coast, Montenegro at Mexico ang pinakabigatin kasi complete roster po sila. Lingid po sa inyong kalaman, hindi po mga Team B ang makakalaban natin kundi yung mismo roster na nila sa nalalapit na World Cup. Ibig sabihin, mapapalaban talagang ating Gilas nito, especially sa ating mga big man, Kai Soto, AJ Edo at pati si Junmar. Talagang mapapawisan ng todo dahil matatangkad masyadong Ivory Coast. Kumbaga, ito yung Senegal na Team A version. Si Diyeng na kapatid ng isang active NBA player na parang si Bol Bol gumalaw, makakaharap na nila. Hindi lang yan, lahat ng players ng Ivory Coast puro athletic at matitibay. Alam nyo kasi, hindi rin basta-basta itong mga African-based teams. Matitibay ang mga pangat-buto nila. Grabe yan kung sumalaksak sa ilalim at bandera talaga yung hype. Ayon kay Coach Chot, itong mga teams na makakaharap daw nila sa tune-up ay sumasalamin dun sa kung ano talagang actual na laban sa World Cup. Ito yung hinihinta ni Coach Chot na may makaharap silang mga Team A kasi alam nila nahirap pa silang matalo ang Team B kaya dapat masanay sila sa mas mahirap ang kalabanin para hindi na sila magugulat
pagdating sa actual games. Masusubukan na itong NBA caliber natin na si Jordan Clarkson at Kai Sotto na nakapag-NBA Summer League. Dito na mararanasan ni Kai kung ano ang pakiramdam ng may makakalaban ng mga legit NBA big man na malayo sa Summer League. Lalo na pag nakaharap natin ang Montenegro at Mexico. Naku, sana kayanin natin. Tiwala lang, sabi ng Gilas. Tune up pa naman daw ito. Pero naniniwala din ako na ang mga tune up games na to ang magsasabi ng magiging performance natin sa World Cup. Depende sa resulta. Kaya sana panalunin nyo ang lahat ng tune up games na to.